Going back to your resolution on the missing Sabongeros, ipa-file nyo pa lang to, sir, no? Hindi pa po filed? Final na kanina. Okay po. We filed it kanina. Oo, tatlo to eh. Tatlo ang final ko kanina eh. Isang resolution, 2 bill. Opo. Sir, dito po sa missing Sabongeros investigation, sino po yung ipapatawag po ninyo? And aside from the bills that you have already filed connected to gambling, may iba pa po ba kayong balak na panukalang batas na ihain based on the missing Sabongeros congressional inquiry? Kapag na-convene na namin yung Quadcom at alam ko na kung sino yung may iba mga chairman na kasama dito, ay pag-uusapan namin. No? Pag-uusapan namin. Kasi hindi lang naman ako ang magde-decide niyan. And that would also be a consensus decision of the other chairman of the committees na involved sa Quadcom. Pag-uusapan namin lahat yan. Sir, baka lang may comment kayo na dun sa operations ng PCG sa Taal Lake, human bones were found. Yeah, yun sa Philippine Coast Guard sa Taal. Oo. Nakakaano nga eh. Sabi ko nga kanina, this is a modern horror story, no? Na for the very first time sa ating pagtalakay ng mga krimen na ganito, eh meron palang nangyayaring ganyan. Oo. Eh dapat lamang na talagang isulong natin ang investigation tungkol dito. And I believe that Congress ought to be a part of it. Particularly yung oversight committees natin, no? Na dapat talagang tuldukan to. Sapagkat, thing is, kinakailangan pakialaman na eh. Pakialaman na eh. Thank you, Tina. Bibian Gulia from ABS-CBN is next. Good morning, Kong Abante. Here. Opo, may I get your comment dito sa utos po ng Korte Suprema sa House of Representatives? Sinabi po na provide the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Does it mean po may assumption na yung Supreme Court na hindi na-transmit within 10 session days yung Actually, ako lang, I really respect the wisdom of the Supreme Court on this. No? Ang ano naman eh, the Supreme Court naman, gusto lang nilang malaman eh, to be informed properly on what is happening no, sa impeachment process. Sa atin dito, sa Kongreso, naniniwala ako that the impeachment process must continue. Continuing naman to eh. Hindi naman to kasama sa tinatawag nating legislative mill eh. But it's a continuing process. Dapat lamang na wag nang i-delay ito ng Senado. We submitted that impeachment complaint to them. O nabasa po nila yan at nakita po nila na talagang dapat imbestigahan. So, you know, I think that the Congress has done its part. Constitutionally speaking. Base po sa mga hinihinging impormasyon ng Korte, parang gusto rin po silipin kung nagkaroon ng sapat na panahon yung mga congressman na pag-aralan yung mga charges doon sa articles of impeachment bago po nila ito pinirmahan. I believe so. Nagkaroon po, tinatanong po kung kailan daw po natanggap yung copy ng draft articles at kung nagkaroon nga po ng sapat na panahon, nagkaroon po ba, sir? Sa akin sarili, ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Ako ng pagkakataon. Hindi naman ako pipirma kagad na hindi ko alam pinipirmahan ko eh. So, alam din natin ang nangyari dyan. Thank you, sir.